Mga kayayam, sa episode nito, haharapin natin ang masakit pero kailangang katotohanan. Hindi lahat ng tumatawag sa sarili nilang tunay na leader ay bayani. Minsan, sila mismo ang sumira o sumisira sa pundasyon ng bansang itinayo ng ating mga ninuno. Kaya tanungin natin ngayon, paano nga ba sinira ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang Pilipinas? May mga leader na nagtataas ng bayan at may mga leader na binabasag ito ng dahan-dahan habang nakangiti sa entablado. Si Rodrigo Duterte ay hindi nagpatatag ng bansa. Sinira niya ito. Sa ngalan ng disiplina, nilaso niya ang kaluluwa ng sambayanan. Ang kanyang war on drugs ay hindi laban sa krimen, kundi laban sa may hirap. Libo-libong buhay ang pinatay, habang ang mga pumatay ay ginawang bayani. Ang hustisya, binaril lang sa kanto. Habang libo-libo ang nalilibing, bumangon naman ang mga pogo. Pugad ng sugal, krimen, dayuhang sindikato. Ibinenta ng gobyerno ang dangal ng bansa, kapalit na buwis na hindi dumating sa taong bayan. Ang pera ng lahi ay nilunod sa bisyo. Ang moralidad ay ibinenta sa murang halaga. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Pilipinas ay naging paraiso ng mga sakim at impyerno ng mga matino. At para tuluyang patayin ang pananagutan, tinalaga niya ang isang ombudsman na hindi na tagapagtanggol ng bayan, kundi tagapagtago ng kasalanan. Kamakailan lang, tahimik na binaliktad ni Samuel Martires ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva. Walang abiso, walang paliwanag, walang hiya. Gabi-gabi, may mga ninanakaw na katotohanan sa katahimikan ng mga opisina ng gobyerno. Ito ang pamana ni Duterte. Isang bansa na natutong matakot kaysa mag-isip. Isang gobyerno nagturo sa mamamayan na manahimik kahit mali na ang nakikita. Pero ang mga multo ng kanyang pamumuno ay muling bumabangon ngayon. At kapag nagsalita na ang bayan, walang diktador, walang peking lakas at walang dilim ang makakapigil. Mga kayayam, sa bawat panahon ng kasinungalingan, may panahong bumabalik ang liwanag. Ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, laging naghahanap ng paraan para marinig. Kaya huwag tayong matakot magsalita. Huwag tayong mapagod maningil dahil ang bansang binsang sinira, kaya pa rin nating buuin basta't sabay-sabay tayong lumaban para sa katotohanan. Yan po ang ating editorial for today.